Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa inyong mga OFW kung saan man kayong lupalop po ng mundo. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po ito, pag-usapan pa rin po natin, ito wala naman pong katapusan to. Siguro hindi po ito huhu pa hanggat alam niyo hindi pa naaprubahan yung budget po ng OBP at hindi pa natatapos yung COA report. So, dito pa rin po yung natin magiging topic natin. Kasi dito may magandang sinabi rito si Congressman Marcoleta. So, although marami naman nakakapansin na sa mga galawan po sa Kongreso, pero mas pinagtibay pa ni Congressman Marcoleta yung mga napapansin natin. So, itong si Congressman Marcoleta, medyo bumibinggo na uli sa akin to ng kumbaga, gumaganda na uli yung tingin ko sa kanya. Kasi before, medyo may sablay siya para sa akin sa mga action niya. Pero ngayon, mukhang nakakabawi na at maganda yung nagiging performance niya bilang kinatawan ng party list. So, ito yung isang klase ng party list na masasabi nating maganda yung hangarin or ginagawa nila yung kung ano man yung trabahong dapat ginagawa nila. Kasi marami dyan mga party list na tahimik sa issue ng budget po ng Kongreso natin ngayon. So meron namang party list dyan na ano lang, alam nyo yung pakitang tao lang. Dahil after din sila dun sa budget na ibibigay sa kanila ng kanilang speaker. So kahit pa hindi na nila gawin yung kanilang mandato or sabihin natin yung kanilang advokasya patungkol dito sa korupsyon pagdating sa budget ng ating bansa, kumbaga isinasantabi nila yun para lang makakuha ng budget. Pero etong si Congressman Marcoleta, ibang-iba sa kanila. Kasi may mga kilala tayong nasa party list na sa tingin natin na sila dapat yung unang mangunguna para questionin yung mga maling ginagawa ng Kongreso natin. Pero bakit tahimik? So hindi na tayo magme-mention. So iilan lang naman yung party list. So merong party list dyan na parang ngayon lang uli nag-iingay dahil mag-i-eleksyon. So dati kasi may grupo to na after manalo na nahimik, nandun lang sa loob ng Kongreso, hindi naglalabas. So dahil ngayon mag-eleksyon na uli, naglalabas uli ngayon at tinutulungan na yung mga nasa kalsada. So hindi na tayo magme-mention kung sino yun. At meron din namang sinasabi natin na parang may kapatid na nasa posisyon ngayon na yung iba iniisip na pwedeng isa siya sa mga, alam niyo, kumwestiyon sa Kongreso pero medyo nakakagulat na medyo bakit ganon tahimik din. 'Di ba? So, mabuti pa tong si Congressman Marcoleta na ginagampanan niya yung pagiging party list representative. So, parang lumalabas siya na lang yung nag-iisang nagiging oposisyon ng Kongreso pagdating sa kanilang budget. So, ito panoorin po natin tong kanyang mga napansin at tingnan din natin kung may punto ba yung mga sinasabi niya. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindutin na. So ito, panoorin po natin itong mga sinabi ni Congressman Marcoleta at tingnan natin kung meron ba itong katotohanan. Kung ito ba sabihin natin gawa-gawa lang natin o talagang nangyayari ito sa loob mismo ng Kongreso. So ito, panoorin po natin. Para ipatawag ang Vice President. Isipin mo na lang ito dyan. Ito, Nelson, ikaw naman mapag-analisa. Ikaw ang aming analyst dito sa programang ito. Yung budget ng Vice President, gusto lahat magtanong. Naglululundag lahat na pagtatanungin ang Vice President doon sa kanyang budget. Yung kabuuan ng budget, binabawalan kaming magtanong. Hindi mo ba nakita yung kabalintunaan dito, Jen? Unang punto, totoo ba yung sinasabi ni Congressman Marcoleta? Yes. Diba? Ilan yung pumunta doon sa unang hearing
ng budget deliberation ng OBP nung unang salang. So, umattend doon si VP Sara. Ilan ang pumuntang congressman doon na gustong magtanong? I think nasa 47 yata yung congressman na pumunta ron at atat na magtanong kay VP Sara. Atat na alam niyo yun, talagang nag-aantay ng kanilang oras, ng kanilang pagkakataon na makapagpasikat sila doon para gisahin si VP Sara. Wala man lang ng nag-object para i-terminate na yung deliberation gaya nung tradisyon nila na binibigay sa dalawang highest position ng gobyerno natin, which is yung presidente tsaka yung vice presidente. So, ang nangyari lang, sa presidente lang nila yung binigay yung tradisyon na hindi na dapat tanungin yung kanyang budget. So, yung vice presidente lang yung kanilang, kumbaga, binali nila yung tradisyon para lang makapagpasikat sila sa kanilang speaker. Siyempre, sabi nga ni VP Sara, di ba? Hawak lang ng dalawang tao. Although, hindi lang dalawang tao yan, pero majority or sila yung mismo yung nagiging, kumbaga, sila yung pinaka-main actor and actress dito sa budget po ng gobyerno natin. Kasi, kumbaga, sila yung mag-a-approve. Sila yung magsasabi kung sino yung mga tatrabahuin itong mga kongresista or hindi natin alam kung paano yung sistema dyan pero sila yung may may control base kay Vice President Sara Duterte. Itong dalawa yung pinaka-main control ng budget natin. So, kung gusto ng dalawang ito na ayaw wag bigyan ng budget o tapyasan yung budget ng OBP, walang magagawa. 'Di ba? Walang magagawa itong mga kongresistang, sabihin natin, naka-silent supporter ngayon ni VP Sara dahil kahit sila pwedeng tamaan na hindi mabigyan or bawasan yung kanilang budget. Pero ito nga si Congressman Marcoleta, ipinagtatanggol si VP Sara. So ito siguro hindi importante sa kanya yung yung mawalan siya ng budget o tapyasan siya ng budget. Sa kanya pinaninindigan niya yung sa tingin niya tama. Binabatikos niya yung alam niya nakikita niyang mali na ginagawa ng Kongreso. Which is lagi niyang di ba, yung naging parang niya rito naging pagpuna niya na bakit yung tradisyon natin ibinabali ninyo kahit na kahit hindi niyo gusto yung nakaupong vice presidente kung sino man yan, kahit pa si Sara Duterte yan, pero yung opisina niya mismo, Office of the Vice President, bigyan niyo ng respeto. Kasi hindi niya nagustuhan na yung vice presidente tinawag na pusit at tinawag na Bretinela after nung deliberation na yon. Nagpa-interview kaagad yung mga kongresista natin na nagpapasikat, lalo na si Franz Castro, na tinawag nga niya na Bretinela si VP Sara. So, yung ibang kongresista, ganoon na rin yung naging tingin kay VP Sara. So, yung 47 na yun, lahat yung may mga negative comment pagdating kay VP Sara. Pero isipin nyo, si VP Sara, after nung budget deliberation na yun, hindi siya nagbigay ng kahit na anong statement na alam niyo na pwedeng maggatong pa o sabihin natin, paspalakihin pa yung issue. Pero yung mga kongresista natin, panay yung pa-interview, panay ang bigay ng statement, ayaw nilang mamatay yung issue. Gusto nila laging nag-aalab, kumbaga. Gusto nila yung apoy lalong umiinit. So, dumanuli yung second round ng budget deliberation. Diba? Kompleto uli yung mga kongresista para magtanong doon sa OBP, sa kay VP Sara. Kaso na-frustrate sila dahil hindi nga dumalo si VP Sara. At doon nga, ni-raise ni Congressman Marcoleta na bakit wala man lang kumbaga bakit dishonor na nila yung tradisyon nila na pagbibigay ng courtesy, ng parliamentary courtesy sa OBP. So, ang paliwanag naman ni Kimbo doon, wala naman daw nag-object para i-terminate yung deliberation ng budget. So, ginawa ni Congressman Marcoleta, siya mismo nag-motion para i-terminate na yung deliberation ng budget, pero out of 50,
isa lang siya or dalawa lang sila yung nag-object. I mean, dalawa lang sila yung bumoto para i-terminate na, and then yung the rest is nag-object. Nagdaas pa pati paa. So, doon, mas pinakita talaga na yung tradition is hindi na applicable pagdating sa vice presidente dahil nga hindi na sila parte o hindi na siya parte ng administrasyon. At alam naman natin, pag hindi parte ng administrasyon, outcast na. So, tinanggal na nila yung pribilehiyo ng vice presidente. So, dumating na itong pangatlo, itong nangyari sa may Committee on Good Governance, na kumpleto uli yung mga kongresista na atat na makapagtanong kay BP Sara at inunahan kagad ng privilege speech ng isang kongresista galing ng Metro Manila, ng Manila, congressman ng Maynila yon. So shout out sa mga taga Maynila, yung kongresista po ninyo, panoorin po ninyo kung paano umasta sa kongreso. Kayo na bahala kung sa tingin ninyong makatwiran pa yung kanyang mga kilos, nasa inyong mga kamay na yan. So, balik tayo doon. So, inunahan kagad ng privilege speech at panibagong pag-aakusa na naman yung kanyang privilege speech. So, alam naman natin kapag privilege speech, hindi sila pwedeng makakasuhan. Kumbaga yun, nila yung pribilehiyo nilang magsalita na kahit ano. Pagbibintang man yan, paninira man yan, hindi sila pwedeng makasuhan. Kasi meron silang parang immune sila sa kahit na anong kaso pagdating sa privilege speech. So, dito lang pinapakita lang ni Congressman Dante Marcoleta doon sa tatlong hearing na yun, yung mga kongresista atat na lahat magtanong kompleto sila. Pero pagdating sa national budget ng kanilang House of Representatives, ng kanilang kinabibilangan, ni isa wala man lang nagtanong tungkol dun sa budget na yun. Ni isa man lang sa kanila walang gustong magbusisi doon sa budget nila. Ngayon, meron doon isang kongresista sigaw na public office is public trust. Dahil pera daw ng taong bayan yan. Correct, tama naman yun. Pero bakit yung budget ng Kongreso ayaw nyong busisiin? Parte rin naman yan ng public office is a public trust. Kasi budget yan, pera yan ng taong bayan, hindi nyo pera yan. Siguro dahil feeling nila sila yung nag-aalat ng budget sa departamento ng gobyerno natin. Kasi nasa kanila yung power of the purse. Yung sabi nga nila, power of the purse daw ang Kongreso. So, feeling nila, kanila yung pera. Kaya parang hindi sila saklaw ng kasabihang public office is a public trust. Yun yung ikinalulungkot ni Dante Marcoleta na bakit ganun? Na nakalatag na yung kanilang budget na 6.5 trillion pesos. Nasa final reading na. Kumbaga ito, sure win na to. Formality na lang ang kulang, pipirmahan na. At siguradong may budget ng makukuha ito mga sumisip-sip kay Speaker Romualdez at kay Saldico. Siyempre, kita nyo naman kung magpa-grandstand, kung magpa-epal, kung magpasikat, talagang sabi nga nila, yung ibang kongresista nga rito na hindi mo namang kilala, o sabihin natin bihirang makita sa media, sa TV, ngayon nag-e-epal ngayon. At nakikita na natin sa social media, nagpapasikat. Siguro, isa sa mga requirements yun para makakubra na sila ng kanilang bonus dahil sa ginagawa nilang pag-atake kay BP Sara. Kaya nga nalulungkot dito si Dante Marcoleta. Ito, pag tumakbo senador to, number 1 to. Hindi mawawala to sa top 12 ko. Ito si Dante Marcoleta. So, nalulungkot siya. Bakit ganun? Na tinagurian sila yung nasa kanilang balikat yung pagbusisi ng mga budget ng gobyerno, pero bakit yung budget nila hindi pwedeng tanungin? Diba? Ang hilig nila, kumbaga rito, sabi nga niya, nagtutumalon para makapagtanong sa budget ng OBP, pero bakit sa budget ng kanilang House of Representatives, lahat nakatikom ang bibig at walang mga interest para magtanong.
O, kaya nga gusto ko magkomento ka kanina pa eh. Naisip mo ba? Saan nakabatay ang katwiran dito? Opisina siya ng Vice President, halos lahat. Gusto magtanong. Nang gigigil lahat eh. Na magtanong lahat. Pero yung kabuuan ng budget, nandun na sa plenary debates, ayaw na kami pagtanungin. Hindi ba kayo nakakahalata niyan? So, pag-isipan ninyong mabuti. Kasi nga, kapag yan ay mga nagtanong, siyempre mga takot din yan mawalan ng budget. Siyempre, alam niyo naman sa Kongreso, liquidation by certification lang ang kanilang ginagawa. So, kahit magkanong ibigay sa kanilang budget, whether gamitin nila o hindi yung budget nila sa dapat paggamitan, halimbawa, pag gastusin man nila yan sa makatwiran, ang ending niyan, liquidation by certification lang. So, kung yung congressman na to corrupt, so malamang sa malamang na lahat ng pera, lahat ng budget niya mapupunta lang sa bulsa niya dahil liquidation by certification. Tulad nung kongresistang taga Maynila rin na sinasabi nga daw niya na mabilis lang, kaya daw tinapyasan yung budget ng OBP at inilipat daw sa DSWD, sa ibang departamento dahil redundant lang naman daw yung nangyayari. Ngayon, madali lang naman daw kumuha ng budget o mag-request ng budget doon sa DSWD pag kailangan daw. So, ganito yung nangyayari sa tingin ko lang. May budget ang mga kongresista na binibigay sa kanila taon-taon. Ngayon, ang sa tingin kong ginagawa na itong mga kongresistang to, hindi nila ginagamit yung binigay sa kanilang mismong budget para gamitin sa kanilang constituent. Alam nyo kung anong ginagawa sa palagay ko? Hihingi ng budget sa DSWD or kusang departamento yon. Tapos pansinin nyo, kapag may bigayan ng ayuda, tarpaulin nila yung pinakamalaki. Ang liit lang ng tarpaulin ng departamentong pinag-requestan nila ng budget. So parang ang labas dito, pera nila yung ginamit dun sa pagbibigay ng ayuda. Alam niyo yung na-divert nila doon sa kanilang tarpaulin, hindi man nila sinasabing yan galing sa amin. Pero siyempre, doon sa mga bibigay ng tatanggap ng ayuda, pag nakita yung tarpaulin, iniisip nila, ay galing kaya yan, kay congressman ng ganito. So ito, mabait tong congressman na to, yung kumbaga, kung ito man nangungurap, at least binabalik niya yung ibang kumbaga hindi niya sinosolo yung kanyang kinukurakot na pera, ibinapamahagi pa niya. So, ganun yung nagiging thinking ng mga kababayan natin. Kaya nga pansinin nyo, di ba, pag namimigay ng cash assistant, tingnan nyo sa ilalim kung saan ba galing yung cash assistant na yan. Tapos pansinin nyo, napakalaki ng tarpaulin na nandun yung kanilang pagbumuka, andun yung pangalan ng kanilang party list, nandun yung kanilang slogan, pero ang liit lang ng portion para dun sa to the effort of DSWD, parang ganun, or sabi natin in coordination with DSWD, parang ganun, di ba? So makikita nyo talagang para lang masabi naglabas sila ng pera, kunyari mamimigay ng ayuda, pero yung ayuda mismo, yung pera, yung gas, yung pondo mismo doon, nanggaling doon sa mismo sa departamento. Kumbaga, sila lang yung naging tulay para mabigyan ng ayuda itong mga nangangailangan, pero hindi totally naglabas ng budget yung congressman. Lumalabas lang na naglabas siya ng pera dahil doon sa tarpaulin, akala ng mga tumatanggap, ang nag-effort o naglabas ng pondo mismo is yung congressman. Yun yung sa tingin ko nangyayari Kasi may mga napuntahan tayong bigayan ng ayuda na napansin ko yon na ang laki ng mga poster nitong mga kongresistang to, pero ang liit ng logo nung department na nagbigay mismo ng pondo para sa ganung ayuda. Tulad nung TUPAG, tulad nung AIX, tulad ng AKAP.
So, yung iba't ibang mga ayuda na yan, ginagamit ng mga politiko yan, especially ng mga congressman. Dahil ayaw nilang mabawasan yung budget na ibinigay sa kanila, kumbaga sila ay nakikipag-partnership doon sa departamentong yun para makakuha ng pondong pang-ayuda. Pero palalabasin yun, galing yun sa bulsa mismo or galing yun sa pondo ng kongresista. So malaki yung malaki yung naibubulsa ng kongresista. Itong ng mga kababayan natin naloloko, akala itong kongresistang to ibinigay yung pondo nakuha niya, yung pondong ibinigay sa kanya ni speaker, yun mismo yung ginagamit niya. Hindi. Ang ginagamit niya utak. Ginagamit niya yung pondo ng government agency na yon para palabasin lang na siya mismo yung naglabas ng pera. So, ganun yung nangyayari doon. Tatango-tango yung cameraman natin. Mukhang naintindihan niya. Nag-iisip din kami mabuti kung Nag-iisip din po kami mabuti. Nakakalimutan nyo kasing isipin. Tingnan mo, ako kanina ko pa kayo iniintay na at kailangan maunawa ang mabuti. Opo. Bakit pinanggigilan? Hindi ko sinasabing wala silang karapatang magtanong. Pero dito halatang halata, pinanggigilan ang opisina ng Vice President tungkol sa kanyang budget. Pero yung kabuuan... Kasi nga, naghahanda na para sa 2028 itong si Speaker Romualdez. Dahil nga, sabi nga nila, di ba, na ito gusto maging presidente. Kaya nga kung mapapansin nyo, wala pang inilalabas na pwedeng pumalit kay Bongbong Marcos, yung pwedeng magmana ng kanyang trono bilang presidente. So, kung hindi man, halimbawa, mapalitan man yung konstitusyon natin at maging prime minister, dahil nga siya yung House Speaker, so posibleng siya yung maging prime minister. So, andun yung talagang pangarap ni Speaker Romualdez na maging presidente, na maging Pangulo ng Pilipinas. Sinabi na rin naman yun ni Pangulong Duterte na ito may ambisyon to maging presidente. So dahil nga si Sara Duterte, yung Vice President natin, which is kahit pagbalik-balik ta rin man natin yung sitwasyon, tumakbo man o hindi tumakbo o hindi pa mag-announce si VP Sara na tatakbo siyang presidente, malamang kumbaga siya yung number one candidate na for sure na mag-declare man siya o hindi ngayon, mag-announce man siya or magbigay man siya no kahit pahaging, sabihin niya hindi siya tatakbo, andun pa rin yung malaki pa rin yung chances na si VP Sara tatakbong presidente. So, siyempre yung mga ganyang klaseng politiko, nagpapasurvey na yan. May mga nagtatanong-tanong na yan, kumukuha na impormasyon yan. Siguro, napapansin ni Speaker Romualdez na medyo malayo siya. Talagang malayo. Hindi man lang siya nakaka 1%. Dun sa mga posibleng pwedeng pagpilian na maging presidente o maging sabi natin kung ano mang halimbawa prime minister, napakalayo. So si Sara Duterte pa rin yung number one choice. So malaking threat pa rin si VP Sara pagdating sa presidential election. So ang nasa utak siguro ni Romualdez at ng mga bata niya, may 3 taon pa, Speaker. Kaya pa nating durugin yan si VP Sara. Ngayon, kung hindi natin siya makuha sa paninira, dadaanin natin siya sa impeachment. Kaya ngayon, 'di ba, mayroong nagsasabi niluluto na yung impeachment. At ginagamit na ng training ground yung hearing tungkol sa budget ng OVP. Kaya kung mapapansin niyo, 'di ba? Ano ba yung iniiyak-iyak nila? Yung confidential funds. Ano ba sabi ng COA? May notice of disallowance. Di ba? Tingnan nyo, may notice of disallowance. Ibig sabihin, hindi nila misuse. Meron pa silang sinasabing mga malversation, yung mga ganun. May 3 terms na sinasabi. So, nagja-jump to conclusion na kagad sila na saan nakakategorize yung misuse or yung disallowance ni VP Sara. Kahit na sinabi na ng COA na hindi naman ibig sabihin na may notice of disallowance,
mali na. O sabihin natin, mali yung paggamit ng budget ng OBP, pero hindi ibig sabihin is appealable siya. So, kailangan lang daw ipaliwanag ng Vice President yung notice of disallowance na yun, i-justify niya para makita ng COA na tama ang pagkakagamit ng budget. Pero itong mga kongresista natin, pinasasama na kagad yung notice of disallowance. Kaya nga sabi rito ni Marcoleta nung, I think, nung third hearing, tinatanong niya sa COA, ilan ba sa agency ng gobyerno natin, especially sa executive branch, ilan ba dyan yung may confidential funds? At ilan dyan yung merong notice of disallowance? Kasi hindi siya naniniwala na walang notice of disallowance yung mga government agencies. Kasama na nga din yung mga mayor, governor, may mga confidential funds din yan. Hindi siya naniniwala na isa dyan wala man lang naka-receive ng notice of disallowance. So, hindi makapagbigay ng figures yung COA, kahit nga sinasabi nga ni Marcoleta na magsabi ka lang naman, marami, medyo marami, konting marami, mga ganon, walang ayaw nilang magbigay. Pero, ang sigurado rito, sinasabi ni Marcoleta, sigurado tayo dyan, meron diyang na-issue ng notice of disallowance. So, dapat lahat, imbitahan natin. Diba? Para matanong at malaman natin ano ba yung mga notice of disallowance na yan para at least makagawa sila ng balancing batas para dun sa notice of disallowance. Hindi yung ina-isolate lang, hindi yung sinisingle out lang ang OBP. So, halatang halata. Kaya nga sabi niya rito na bakit ang BP lang? Bakit dun lang kayo sa BP? Gigil na makapagtanong. Bakit itong mga agency na to na merong notice of disallowance, lalo na yung DPWH, di ba? Ikaw, tanungin kita. Ikaw sigurado ka ba na ang DPWH walang korupsyon na nangyari? Naniniwala kang walang korupsyon sa DPWH? Kahit na iniyabang na ni Bongbong Marcos na 5,500 flood control project yung natapos, tapos biglang binaha yung halos buong Metro Manila. Tapos sasabihin ngayon ng isang congressman na kulang pa daw yung budget ng DPWH para sa flood control, dapat pa raw dagdagan yung budget. Kaya ang ending, lumusot kagad yung budget ng DPWH at may dagdag pa. So, nasaan yung pagtatanong nyo doon? Asan na yung iniiyak-iyak ng notice of disallowance? Ang laki-laki ng notice of disallowance ng DPWH. Billion po at hindi lang 1 billion. Almost 100 billion yung kanilang notice of disallowance. Pero bakit antitikom ng mga bibig ninyo, antitikom ng mga bunganga ninyo, bakit hindi kayo nag-iingay tungkol do sa notice of disallowance ng DPWH? Pero pagdating kay BP Sara, hindi, guilty na yan, misuse yan. Diba? So, kitang-kita, sabi nga ni Marcoleta rito, kitang-kita naman na talagang may something o talagang obvious naman talaga na tinatarget lang talaga si BP Sara. Budget na 6.325 trillion na nakalatag na ngayon sa plenary for consideration, bawal na kami magtanong. Ano masasabi mo, Mr. Analyst? Nakakalungkot ka. Nalulungkot ako. Nalulungkot ka lang? Nalungkot na rin ako. Kaya nga, tinong resulta ka. Ito na, resulta. Resulta ka. Diba? Yun lang naman yung huling punto ni Marcoleta. Yung budget nga nila, 6.5 trillion. Trillion po last year, ang budget nila is nasa 5 point something trillion. Tapos ngayon, umakyat po ng 6 point something trillion. So, more than 1 trillion yung itinaas ng budget ng House of Representatives. So, ni isa, wala malang nagtanong. So, isipin nyo, kung tumaas ng 1 point something trillion yung budget, so malaki yung posibilidad na tumaas din yung budget ng mga kongresista natin. At malaki rin yung posibilidad na lumaki rin po yung laman ng kanilang mga bulsa. Dahil nga walang nagtatanong,
So, lusot na po yung budget ng House of Representatives na wala man lang nag-question dahil daw sa tradisyon, dahil sa time-honored tradition na kanilang ayaw na ayaw ibigay kay BP Sara pero sa kanila applicable. So, ganun po kapaplastic at kahipokrito ang ating mga kongresista. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.